Gusto mo ba ng bahay na may 3 bedrooms, 2 toilet and bath, 1 carport na napaka-affordable? Dito sa bagong project namin dito sa Tansa, Cavite, yung Montera Verde 2. May semi-complete finish siya na bahay na perfect para ma-personalize mo ang dream house mo. At alam mo ba na isa ito sa pinaka-cheapest na bahay dito sa Tansa, Cavite. For as low as 9,857 na monthly amortization through Pag-ibig Financing. Di ba napaka-affordable niya? Malapit sa mga schools, hospital, places of worship, commercial establishment, at mga bagay na kailangan mo. Kaya napaka-perfect na location na to para sa'yo. Kung gusto mong malaman ang house features nito, amenities, computation, watch this video until the end. Good day everyone, this is Jason Espelenbergo, your licensed real estate agent na based here sa Cavite. I'm here to unlock your dream home. So today, sobrang excited ako na ipakita sa inyo to isa sa pinakabagong property namin dito sa Tansa, Cavite. So yun nga, kanina nagbiyahe ako dun sa Binyan, Laguna dahil nag-project seminar sila or nag-project knowledge seminar sila dito sa Montera Verde 2. Ang developer nito, by the way, is Borland Development Incorporated. Meron na po siyang license to sell at napakaganda nung bahay na to. Mamaya, panoorin nyo until the end of the video para makita nyo kung ano yung magiging itsura ng bahay, ano yung finishes sa interior ng bahay na to, at syempre kung magkano yung presyo ng bahay na to. So, umpusahan ko na sa location ng property na to. So, una natin pag-usapan yung location nito Montera Verde 2. Napakaganda ng location niya. Located siya sa Barangay San Jamayor at Barangay Biga dito sa Tansa, Cavite. Ang ganda ng location niya. Actually, malapit lang siya dun sa naunang Montera Verde. Nasa likod lang siya na bahagi. Tapos, ang ganda rin ng location niya dahil connected tong road na to dun sa Tansa 13 Road. Meron din siyang access papunta doon sa Anyana Bypass Road tsaka doon sa papunta sa Maple Grove. So, hindi mo na kailangan dumaan pa. Kung may sasakyan ka, hindi mo na kailangan dumaan pa doon sa Tejero, doon sa may Pure Gold, at saka doon sa may SM, if ever na pupunta ka directly sa Manila. Dahil meron siya access road doon nga sa may Maple Grove. At syempre, soon, mako-connect itong Maple Grove Drive na to at saka yung Anyana Drive papunta sa Daang Hari po. Yes, papunta sa Daang Hari sa may papunta na ng Alabang. So magkakaroon po yan ng connection doon sa lugar na yun. Di ba napakabilis lang ng biyahe papunta dito sa property na to. Kung ikaw naman ay magko-commute from PITX, syempre ang sasakyan mo is bus from PITX na na-ectar natin, bababa ka ng Pure Gold Tansa, and then sa Pure Gold Tansa meron na dyan jeep or tricycle papunta dito sa project na to. Di ba lapit niya lang or napakabilis lang ng biyahe papunta dito sa property na to. At syempre, doon naman tayo sa mga establishment na malapit dito sa Montera Verde. Sa mga establishment, syempre nandiyan na Maple Grove. Napakaganda na Maple Grove. Magkakaroon pa to ng maraming commercial spaces sa location na yan. At syempre, yung mga hospitals, mga schools, ang daming malapit dito. So, nag-boom na talaga ang Tansa from 10 years ago. Ang laki na ng in-improve ng Tansa. Ang dami ng hospital, mga malls, ang dami na rin. Meron ng SM Tansa. Nandiyan na nga rin yung malapit na mall na All Home Tansa. Diyan sa location na yan. Tapos may mga DB Mart, mga ganon. So, ang daming commercial establishment na malapit dito sa property na to. So, ang nagulat talaga ako nung in-explain nila tong product na to sa amin is ang baba lang talaga ng presyo niya. Nagulat ako sa presyo niya. Parang yung presyo niya actually parang pang naik lang eh. Pero nandito ka sa Tansa area. At ang napakagandaan ng location niya. Ang ganda pa ng bahay, malaki. So, speaking of bahay, pag-usapan na natin yung bahay. So, ito nga yung bagong model nila ng Borland Development Corporation. So, alam mo naman sa Borland, di ba? Ang Borland is dati is yung iisa lang yung model nila sa lahat ng property nila dito sa buong Cavite, Batangas. So, yun yung dating model nila, yung kulay green. Kung sino dyan yung maalala ng ibang model natin ng Borland. Tsaka ito, isa to sa memorable sa akin na project or developer. Kasi ito, isa sa mga unang nabenta ko nung ako'y nagsisimula pa lang sa real estate.
10 years ago. Isa to sa mga naunang binenta kong project nung nagsisimula pa lang ako sa real estate nung time na yon. Saka ang dami ko natutunan dito sa project na to. At isa na nga sa nagandahan ako sa project na to is nag-level up talaga yung bagong model nila dito sa Borland. Napaka-modern niya na, ang laki ng unit. Tapos syempre, for sure, napaka-quality ng gawa nitong bahay na to. By the way, yung gawa ng bahay na to is conventional. Yung poste and then mga hollow blocks, mga ganun po. And then, ang nagustuhan ko rin dito is ang ganda na nung layout ng pinaka-interior nyo. Maganda naman yung interior ay yung layout natin dati sa Borland ng mga dating model na mas pinaganda talaga nila ngayon. So, ngayon, yung bagong model natin dito sa Montera Verde, by the way, ang lot area nito for the minimum lot area ng mga inner unit, that is a 48 square meter na lot area. At ang floor area niya is napakalaking 55 square meter na floor area. So, ang laki niya, ang luwag ng loob niya. At ang nagustuhan ko nga rin, dalawa ang toilet and bath nito. Yes, dalawa pong toilet and bath nito. Isa sa baba, isa sa taas. So, provision din po siya for 3 bedrooms. Yes po, provision for 3 bedrooms. Diba? Ang ganda niya. Mayroon ka ng provision for 3 bedrooms na bahay. May 2 toilets and bath ka na. At meron ka pang carport. Diba? Napakaganda niya. Ang ganda ng location, ang ganda ng bahay, ang ganda ng design. At syempre, ang ganda rin ng finish ng bahay. So, semi-complete po ang finish ng bahay na to. So, meron painted na lahat ng walls ng interior. Ang CR natin is with tiles na rin po. Yung CR natin dito. Tapos naka-finish na siya. May ceiling na rin siya. And then, yung pinaka-second floor natin, meron na rin po siyang ceiling. Ang kulang na lang po sa bahay na to is yung partition for the second floor at yung tiles niya from second floor at yung ground floor. Cement finish lang po yung pinaka-finish niya. Pero syempre, pantay na pantay. Makinis yan. So, it's either lalagyan mo na lang ng vinyl or ng tiles kung gusto mo. So, yun na lang yung kulang dito sa bahay na to. So, diba, kaunti na lang gastusin mo, ang mura pa ng presyo ng bahay na to. So speaking of mura, syempre doon na tayo sa price. Alam ko dito ka-excited sa price na to. So, yung price ng bahay na to is napakaganda talaga dahil ang baba lang niya. So, imagine, for the Pag-ibig financing, ang total contract price natin is only 1,795,880 pesos. Diba ang baba niya? Yung mga competitor nito dito sa location ng Tansa na to, it's nasa 2 million above. Sila lang yung nasa 1.7. Diba? Napakababa niya na syempre, through Pag-ibig financing to, syempre, ang baba ng monthly amortization nito. So, bago sabihin yung monthly amortization, doon muna tayo sa ating down payment. So, sa ating down payment, ang down payment natin dito is 215,880 pesos. Tapos, syempre, payable ito ng up to 24 months. So, ang ating reservation fee pala, by the way, is 7,500 pesos. So, 7,500 pesos lang po yung reservation fee natin. At ang ating so, ililess na natin yon yung ating 215,000. So, magiging 208,380 pesos na lang yung pinaka-net equity nito. Siyempre, less natin yung reservation doon. So, payable po siya up to 24 months. Dahil pre-selling pa lang po ito. Napakababa pa lang po ng ating monthly. So, napakahaba ng ating monthly equity or ating monthly down payment. So, ang monthly down payment natin is only 8,682.50 lang po every month. Diba? Ang baba niyan. So, perfect to sa mga gipit ng budget or yung maliit lang yung budget for the down payment. So, ang baba lang ng down payment niya. Mas mababa pa nga siya sa monthly amortization. And then, ang monthly amortization nga natin sa Pag-ibig is only 9,857.14 only. So, di ba? Imagine, ang baba lang ng monthly nito. So, monthly nito almost pang naik na nga siya yung monthly amortization nito. Pero nasa Tansa area ka at nandudok ka pa sa gitna ng Tansa na maraming establishment na malapit sa location na to. At ang ating required income, kung nagbabala ka na, gusto mo na kumuha ng bahay na to, ang required income natin dito is 28,164 pesos only. So kung isa ka kumikita ng ganitong monthly
income na 28,163, pwede kang kumuha ng bahay na to. Sir, paano kung hindi ganyan, hindi pumasok sa 28,000 yung sahod ko? Pwede kang mag-co-borrower po. So, pwede kang mag-co-borrower. It's either your spouse, or kapatid mo, or your parents. Pwede kayo mag-combine income at ma-hit nyo itong 28,000 required income. Pasok ka na po, kumuha ng bahay dito sa Montera Vertito. So, di ba napakaganda niya, napakababa ng presyo niya. So, for the requirements naman, ang kailangan lang natin na requirements kung magre-reserve ka ng unit is yung valid ID nga natin, and then payslip natin kung isa ka locally employed or job contract mo kung ikaw naman ay OFW. Siyempre kung married kayo, kailangan din ng valid ID ng spouse ninyo, at nung isa ka naman OFW, kailangan din ng valid ID ng pinaka-SPA mo o yung representative mo dito sa Pilipinas. Tapos, ang other requirements naman is yung ating yung ating Meralco bill or water bill or proof of billing natin. So, yun lang yung mga requirements na kailangan natin para mag-avail ng bahay nito. So, for the whole list of the requirements kung isang OFW or locally employed, kindly contact us dyan lang sa, yan, makita nyo yung contact details namin dyan. Puntahan nyo po yan, contact details na yan. Pwede na kaming kausapin o tanungin ano ba yung mga requirements para sa unit na to. I hope nagustuhan nyo tong video na to at marami kayo na-excite ka na kumuha ng bahay dito sa Montera Vertito. And for other question, just PM us. And if you like this video, please leave a like, share this video, and subscribe to my channel. Thank you so much for watching, and see you on the next one.